Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Inanunsyo na nga kahapon ang starters para sa 2026 NBA All-Star Game at sa Western Conference nga for the first time in a very long time ay hindi parte ng starting five si LeBron James at Kevin Durant. Ganun pa man ang isa sa mga OG at two-time MVP Steph Curry ay nakabilang pa din nga dito. At dito nga nagkakaroon ng debate ang mga fans dahil walang duda na napakaganda ng nilalaro ni Curry ngayong season o at least mas maganda nga kaysa sa last year, averaging 27 points, 3.7 rebounds and 5.2 assists per game on 47% shooting sa field and 39% shooting naman sa 3-point line at hawak din nga ng Golden State Warriors ang 8 seed sa Western Conference. Habang si Anthony Edwards naman ay sa palagay nga ng madami ang nasnub at deserve umano nito ang pwesto ni Curry, averaging career high in points na 29.6 points at may kasama din nga yan na 4.9 rebounds and 3.7 assists per game on 50.4% shooting sa field and 42% shooting naman sa 3-point line at hawak din nga ng Timberwolves ang 4th seed sa Western Conference. So better stats nga, better record at mas efficient si Anthony Edwards kaysa kay Curry. Kaya naman nagtataka ang mga fans kung bakit hindi siya nasali sa starters habang si Curry ay napili ulit. Well, isang madaling sagot nga dyan ay mas sikat si Steph Curry. Hindi nga sila pwedeng gumawa ng Team USA versus Team World nang wala ang isa kay Curry, LeBron at KD sa starting lineup. Dahil paano nga ba ito hahakot ng views? Sino ba ang ilalagay nila sa mga promotional videos, posters, billboards at iba pa? Obviously, hindi nga pwedeng tatlong player mula sa bench ang ilalagay nila dito dahil sobrang mapaghahalataan nga sila. Walang duda na statistically speaking ay mas deserve ito ni Anthony Edwards kaysa kay Steph Curry. Ganun pa man dahil nga sa legacy na nabuo ni Curry at dahil isa nga siya sa mga mukha ng liga na ito for the last decade, isa na nga ito sa mga perks o pabor na gagawin o magagawa ng NBA para sa kanya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jimmy Butler. Kahapon ngay nagtamo siya ng injury sa tuhod at kinumpirma na ito ng Warriors medical staff at Shams ng ESPN na ito nga ay isang season-ending torn ACL injury. Ngayon ngay napakahirap nito para sa Warriors dahil bukod nga sa 36-year-old na si Jimmy Butler at napakahirap nga para sa edad na yan na bumalik mula sa isang ACL injury, malabo nga mga kaibigan na may team pa na tumanggap sa kanya as a trade asset. Ang problema nga dito sa Warriors ay may sahod dito ngayong season na 54 million at 56.8 million naman next season. So sasahuran pa din nga ito ng Warriors kahit na halos isang taon itong magpapahinga at magpapagaling sa kanyang injury. Sa ngayon, obviously ay hindi pa nga natin tiyak kung gaano kagaling si Butler kapag bumalik na siya at kung makakabalik pa din nga ba siya sa injury na ito. Unti-unti na nga siyang nag-decline dahil sa mga injuries sa tuhod at ngayon nga ay nadagdagan pa ito. Pangit lang nga ang time nito para sa Warriors dahil may 6 na nga silang panalo sa huling 7 laro nila at nakakagawa na ng solid momentum. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?